Hello mga kapalalang! Welcome back to my channel again. So, yan na nga mga kapalalang. For today's video, magdi-DIY kami sa aming CR. Kung mapapansin nyo mga kapalalang, may wall sticker na yung CR namin. Kasi nilagay ko yan 2 years ago. So, 2 years na rin yung paraan at napakinabangan na namin ng husto yan. Kaya this time naman, palitan na ng bago. Alam nyo ba mga kapalalang na yung floor na yan, ang dami na pinagdaanan. Ang dami ko nang nilagay dyan ng mga sticker, vinyls. So, hindi talaga siya nagtatagal dahil nga nababasa siya araw-araw. Hinayaan ko na lang talaga mga kapalalang na maging ganyan siya. Kasi unang-una, nangungupahan lang kami. Kung ipapatiles namin yan, magagastusan kami. Syempre, hindi naman natin yung bahay. So, sayang. So, pangalawa, wala kaming budget para dyan dahil nanghihinayang ako sa mga gilalabas kong pera lalo alam ko na hindi namin sariling bahay. Sinimulan ko na palang baklasin yung mga wallpaper na yan dyan mga kapalala. Medyo nahihirapan lang talaga ako dahil sa sobrang tagal na nga nakadikit at sobrang dikit talaga ng wallpaper na nabili ko na niya. Expected ko na mga kapalalang na maraming dumi dyan sa mga side na yan dahil hindi nga siya naaabot ng brush at tuwing naglilinis kami at dahil nga hindi siya pwedeng baklasin sa tuwing naglilinis at dahil nakadikit nga. Pero dahil nga may nakauwang doon na maliit na butas so nakakapasok yung mga dumi doon lalo na yung mga ipis. Itong design pala yung napili kong wallpaper mga kapalalang dahil never ko pang na-try ito dahil yung kitchen ko palagi ko siya pinapalitan ng wallpaper dahil minsan kasi nangangamoy. Kapag kasi wallpaper mga kapalalang pag napasukan siya ng tubig medyo nag-iiba yung amoy niya. So first time kong matry ito at dahil nagustuhan ko siya bibili ako ulit nito doon sa para sa kitchen. Alam niyo ba mga kapalalang expected ko na yung isang piraso ay kasya na doon sa loob ng bathroom namin pero hindi pala kasi kakaiba pala siya doon sa nabili kong unang wallpaper ko. Doon kasi sa unang wallpaper doon na nakalagay yung color pink ay isang piraso lang talaga yun nagkasya. At dahil isang piraso lang yung unang in-order ko kaya nag-order ako ulit ng 2 piraso. Kaya medyo natagalan yung pagtapos ng pag-DIY namin sa bathroom namin. Ganun din yung nangyari doon sa kuti na binili ko doon para sa flooring. Isang piraso lang yung binili ko noon worth of 520 and then hindi siya nagkasya. Nag-order uli ako so inantay uli namin. So inabot 1 week bago siya natapos. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapalalang na binili ko sa online na kung dati ko pa nalaman na may ganito pala sa online, matagal na akong bumili. Hindi sana malaki na yung natipid ko. Sobrang nagpapasalamat talaga ako mga kapalalang dahil sa pag-scroll ko sa TikTok ay nakita ko tong product na to and then grinab ko kahit napaka-pricey niya. Trinay ko lang naman kung magkakasya siya sa loob ng CR namin but hindi nga siya nagkasya at nagustuhan din naman siya ng partner ko kasi nagmukhang tiles talaga yung bahay, I mean yung CR namin. So order ako ulit ng isa. Actually 2 yung pina-order niya sa akin kasi dapat yung kitchen namin ay gagawin din ganun but wala pa akong budget para dyan kasi medyo mahal na talaga yung nagastos ko sa CR pa lang. Umabot na ako ng 1.5. Kaya lang naman ako napilitang bumili ng ganito mga kapalalang dahil sobrang hirap talaga maglinis ng CR kahit anong kuskus namin, kahit anong mga product na ilalagay namin ay hindi na talaga siya kikintab. Ganun na talaga yung kulay niya mga kapalalang kaya thankful talaga ako na nakita ko tong product na to. At finally mga kapalalang dumating yung pangalawang order ko and then ginawagan ng partner ko yan kahit boyat pa siya galing sa trabaho ay inasikaso niya na talaga dahil excited na nga kami malaman yung result kasi nga dati nga nung unang nilagay niya ay medyo gaspang-gaspang pa siya at hindi pa siya nasasakop talaga. Sa totoo lang mga kapalalang ayaw ko sanang gumastos para dun sa floor ng CR namin kasi napaka-pricey talaga niya. Dahil nga sa naiirita na akong tignan yung floor namin kaya napag-isipan ko na lang talaga na maghanap ng ibang way. Kahit nga napakamahal yung mga kapalalang, iniisip ko na lang na magbawi ko rin naman to sa katagalan ng pagtira namin dito. What I mean is, magagamit pa rin naman namin habang dito pa kami nakatira. Dati kasi mga kapalalang, natatakot talaga ako at nangihinayang gumastos ng anumang mga gagawin ditong DIY sa loob ng bahay dahil nga iniisip ko, sooner or later, alis din kami dito. Hindi naman to ang unang beses na gumastos kami dito sa tinitirhan namin. Gumastos din kasi kami para sa flooring ng kwarto namin at saka sala namin. Bumili kasi ako ng vinyls para ikabit dito sa kwarto at sala namin. Gumastos din ako ng 3,000. Medyo masakit talaga sa bulsa noon, lalo nag-iipon ako kasi manganganak ako. Pero dahil gusto ko maging maayos yung sahig namin dahil may another baby na mga gabang, so binili ko na. Dati kasi mga kapalalang, carpet lang talaga yung ginagamit namin sa sahig namin. So every year nagpapalit ako ng carpet dahil nasisira siya kapag inuurong mo yung mga upuan, so may ginagawa ka sa loob ng bahay, madali na siya masira. At dahil vinyls na yung ginamit ko ngayon, sobrang natuwa talaga ako kasi umabot na siya ng 2 years, hindi pa siya nasisira. Kaya para sa akin talaga mga kapalalang, mas maigi ng gumastos ka ng malaki kasi isang gastusan lang naman yan at ang matagalan mo siyang gagamitin. So ayun nga mga kapalalang, malapit na matapos yung partner ko dyan. Buti na lang talaga mga kapalalang, naasahan ko yung partner ko sa mga bagay na yan. Alam ko kasi hindi siya supportive sa akin sa tuwing may ginagawa ko dito mga kabalagan sa bahay. Sinabi ko kasi sa kanya na stress ako, kailangan kong gawin to kasi para mawala yung stress ko. Pag hindi niya ako tinulungan na gawin to, talaga mapapalpak to, sayang yung pera, ang mahal-mahal pa naman. Kaya buti na lang at tinulungan niya talaga ako. At pag nagkaroon kami ng another budget mga kapalalang, bibili ako uli ng isang pirasong ganyan para gawa naman namin sa kitchen namin. Kasi yung kitchen namin na hindi talaga siya nakatiles, wallpaper lang talaga yung nilagay ko doon. Sa pagkakabit nga pala niyan mga kapalalang, kailangan mabilis ang galaw talaga kasi pag hindi mo binilisan, talagang madali lang siyang mag-dry. Pag natuyo na siya mga kapalalang, pangit na yung kalabasan niya, kaya kung maigi ay bibilisan talaga yung paggalaw. Pero nagpapasalamat din talaga ako sa may-ari ng apartment namin dahil hindi niya kami tinataasan ng renta. Nagtaas na rin kasi sila ng 500 sa per apartment nila mga kapalalang dahil nga marami na silang ginawa sa loob ng bahay. Para sa akin, mas okay na rin yung kami na yung gumastos at kami na yung gumawa kasi isang gastusan lang naman. Kasi isipin ko, every month magbabayad ako ng additional 500 sa renta namin. Medyo masakit sa bulsa yun. Sa ganitong paraan mga kapalalang, talagang nakatipid kami. So finally mga kapalalang, tapos na nga yung partner ko dyan. Ito yung before.
O di ba mga kapalalang, kung makikita nyo sobrang dumi talaga ng floor namin at saka yung dingding, hindi ko na mawari kung ano, paano ko lilinisin, kung paano ko gagastusan. Sobrang hirap kasi mga kapalalang, lalo kapos tayo sa budget. Kahit anong linis namin dyan mga kapalalang, hindi na talaga matatanggal yung stain na yan dyan sa floor na yan. So ito na yung after namin ginawa yung pag-DIY namin, di ba sobrang ganda. Nagustuhan nyo ba mga kapalalang? Thank you for watching. Bye-bye!